Dumating na siya sa bahay niya. Malaki ang bahay nila pero nag-iisa lang siya doon. Sa Hong Kong na kasi sila namamalagi ng papa niya. Walang nakatira sa bahay nila habang wala sila sa Pilipinas. Ayaw patirahan ng papa niya sa mga katulong. Minsan lang naman daw silang umuwi doon. Ayaw na nito na magpapasweldo pa sa mga katulong na wala namang gagawin sa bahay nila kung hindi ay maglinis. Natawa siya, napakakuripot talaga ng papa niya. Tipikal na inchik. Safe naman ang bahay nila doon dahil nasa loob ito ng exclusive subdivision kaya kahit na walang tao ay okay lang. Pagpasok niya, diretso na siya sa kwarto niya. Nakadinner na din naman siya. Magpapahinga na lang siya. Naligo na muna siya bago sumampa ng kama. Pagkaakyat niya ng kama, saka naman tumawag si Patrick sa kanya. Hello? Malambing na sambit niya sa nobyo. Hey be, hindi ka pa natutulog? Hindi pa, kakarating ko lang ng bahay. Naligo muna ako and I'm about to sleep na. Mabango pa lang bebe ko ngayon, malanding sambit ni Patrick. Nararamdaman niyang naglalan dito sa kanya, napangiti siya. Bakit hindi ka pa natutulog? Akala ko ba pagod ka na? Hindi ako makatulog iniisip kita. Bolero ka talaga. Totoo, nabitin kasi ako dun kanina sa ginawa natin. Ikaw talaga, puro kakalokohan, sambit niya. Parang namulang mukha niya sa sinabi ng nobyo. Mabuti na lang at wala siya sa harap nito kung hindi napahiya siya. Can I see you? Tanong nito sa kanya. Bukas pupunta naman ako dyan. Dadaan lang ako sandali sa Blink tapos diretso na ako dyan. No, I mean now. Can I see you? Pupunta ka dito? Gulat na tanong niya. Sa video call lang, ayaw ko na din naman namang istorbo dito sa bahay. Kapag lumabas pa ako Nataranta siya, wala pa kasi siyang damit at katatapos na lang na maligo ng tumawag to. Nakita niyang screen ng phone na nag-invite video call na to. Hindi na alam ang gagawin, pinindot niyang accept video call pero hanggang balikat lang. Ang pinapakita niya sa screen. Hi be, muli niyang bati sa nobyo niya nang makita to sa cam. Are you naked? Tanong ito sa kanya. Yes. Kakaligo ko lang kasi. Ngumiti to na nakakaloko. Can I see you? No, I don't like. Sige na, sandali lang naman. No, pagmamatigas niya. Sige na nga, babay na. Nataranta siya. Baka magalit na naman to sa kanya kapag hindi niya napagbigyan. Ewan ba niya kung bakit kapag si Patrick ang magsasabi, sunod-sunuran siya? Sige na nga. That's my girl. Nakangiting sambit nito sa kanya. Nilayo niya ng konti ang telepono sa kanya para makita nitong katawan niya. Hanggang bewan lang iyon, kaya kitang dibdib niya sa kamera. Nahiya siya nung umpisa pero hindi rin naman ito bago sa kanya. Ginagawa na din naman nila ni Christine yun dati. Nakita niya si Patrick na tutok sa kamera. Nakangisi to. You have a nice melon, babe. I can kiss that all day. Nilayo din itong kamera sa mukha nito. See, nabuhay na naman si Junior. Ikaw lang nakakapagparamdam sa akin ng ganito. Gusto mo i-try natin, baby? Tanong ni Patrick sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Saka biglang namatay ang cellphone, natameme siya. Tinawagan niya ulit si Patrick dahil bitin pa siya pero hindi nito matawagan. Hindi kayo nalobat to? Bad trip naman kung kailang masayang kaganapan saka naman nalobat ang nobyo niya. Tumayo siya mula sa kama, padabog siyang pumunta sa closet niya at nagbihis na lang ng pantulog. Baka bukas na yung tatawag si Patrick sa kanya. Naghahanap siya ng may isusuot sa closet niya. Napili niya isang red lingerie. Hindi na siya nagbra, mabuti yun at malamig sa katawan. Nang makabalik na siya ng kama, ay muling nag-scroll lang sa phone habang nagpapaantok. Nagulat siya nang biglang mag-ring ulit ang phone niya. Si Patrick ulit yun. Hi be, nalobat ka ba kanina? Tanong niya dito. Nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Open the gate. What? Hurry baby, nataranta siya. Ano daw? Sa labas si Patrick? Tumingin siya sa bintana, nandun nga si Patrick. Bigla siyang bumaba ng bahay at tumakbo sa gate. What are you doing here? I came for you. Pagbukas niya ng gate ay pumasok na to. Nakatingin lang ito sa kanya. Shit, wala pala siyang bra. Naka-lingerie lang siya. Bigla niya tinakpan ang dibdib niya. Hindi nagsalita si Patrick pero hinawakan siya nito sa kamay at hinatak papasok ng bahay. Pagkadating nila sa loob ng bahay, bigla siya nitong siniil ng halik. I-enjoy niya na lang ang gabi kasama si Patrick at nang makahuma ay binuhat siya ni Patrick. Where is your room? Tanong nito sa kanya. Wala siyang lakas para ituro yon. Nakasandal lang siya sa dibdib nito. Parang high siya sa ipinagbabawal na gamot na walang magawa.
Umakyat na si Patrick sa itaas kahit hindi pa nito alam ang kwarto niya. Huhulaan na lang siguro nito. Pumasok to sa unang kwartong nakita. Kwarto yun ng papa niya pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay matapos ang sinimulan nila. Nilapag siya nito sa kama at tinalikan ulit. Mariin ang paghalik nito sa kanya. Nahagip ng mata niyang pagkalalaki nito. Tayong-tayo pa din to na. Ito nang pinakahihintay niya. Mawawasak ng perlas niya. Habol hininga silang dalawa. Nagustuhan mo, baby? Tanong ni Patrick sa kanya. I love it, babe. I feel complete. Dati kasi kay Christine, hindi ako nasa-satisfy. Ikaw lang palang makakapagpaligaya sa akin ng lubos. Malaking ngiti na sumilay sa kanyang labi. Don't worry, babe. Papaligayahin kita hanggat gusto mo. Puro kabiro. Natigil ang pagtawa niya na mapansin ang sugat sa dibdib nito at may mantsa ng dugo ang benda. Shit, be. Bumuka ata ulit ang sugat mo. Nag-aalalang sambit niya. Napuwersa ata dahil sa ginawa nila. Dagdag pa ni binuhat siya nito mula ibaba hanggang paakit sa kwarto ng papa niya. It's okay. Hindi ko naman ikakamatay yan. Okay lang yan, be. Pero kailangan pa rin natin ipatingin sa doktor yan bukas. Sasamahan kita bukas sa doktor. Ikaw ang bahala. Matulog na tayo para makapagpahinga ka. Huwag na muna tayong mag-second round. Baka lalong bumuka ang sugat mo. So may plano ka sanang may second round? Nagsasuggest lang naman. Magkayakap silang nagkwekwentuhan hanggang sa nakatulog na sila dahil sa pagod. Naalimpungatan si Jesusa, parang may narinig siyang may kumakaluskos sa loob ng bahay nila pero alam niya sila lang naman ni Patrick ang nandoon. Tinignan niya ang cellphone. 7:00 na ng umaga, tulog pa rin si Patrick sa tabi niya. Nakayakap to sa kanya. Niyakap niya din ang nobyo at bumalik sa pagtulog. Good morning, anak. Napabalikwas siya nang bumukas ang pinto at niluwang papa niya doon. Pati si Patrick ay nagising na din dahil sa gulat. Mabuti na lang at naka-comforter sila. Hindi nakita ng papa niyang hubad na katawan nila. Pa, what are you doing here? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. What are you doing in my room? May sarili ka namang kwarto ah. Nilibot niyang mga mata. Kwarto nga yun ng papa niya. Doon pala siya dinala ni Patrick kagabi. Good morning po, tito. Sambit ni Patrick na takot na takot. Good morning, iho. Ikaw bang boyfriend ng anak ko? Mabuti naman kung ganon. Sa nakikita ko ay may ginawa kayo kagabi. Mukhang nagbakbakan kayo kagabi ha. Napagod ata kayo. Nakangisi to habang tinatanong sila. Walang gustong sumagot sa kanilang dalawa. Parang gusto niya nalang lamunin siya ng kama. Nakakahiya ng sarili pa niyang ama ang nakakita sa kanila sa ganong sitwasyon. It's okay, iho. Sa'yo ni ang anak ko. Tirahin mo ng tirahin hanggang sa mabuntis para magkaapo na ako. I'm sure magiging pogi at magandang anak niyo. Pogi ka't maganda naman ang anak ko. Gusto ko yan. Tahimik lang ang dalawa na parang naguguluhan. Nagkatinginan sila. Hindi nila ine-expect na gano'n ang mga sinasabi ng papa niya. Maiiwan ko na muna kayo. Baka gusto niyo pang ipagpatuloy ang ginagawa niyo. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. Nakangiting sambit ng papa niya saka lumabas na ng kwarto. Hindi ba galit ang papa mo? Bakit gano'n na lang reaksyon niya? Naguguluhang tanong ni Patrick. Kakaiba kasi ang reaksyon nito. Usually kapag nakitang anak nila na sa ganong sitwasyon, ay magagalit o lalo pat babaeng anak nito. Ang papa talaga, nakakahiya. Tumayo siya at nagbihis. Mauna na ako sa'yo sa labas ha, kukumprontahin ko lang si papa. Lumabas siya ng kwarto. Sinundan niyang papa niya, nandun to sa garden at nagkakape. Favorite place kasi nito doon kapag umuwi to sa Pilipinas. Malayo pa lang ay nakita niya nato na may hawak na newspaper. May kape at tinapay na sa lamesa nito. Napansin agad siya na papalapit kaya tinigil nitong pagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ito sa kanya habang iniintay siyang makalapit. O anak, tapos na kayo ng nobyo mo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Nakakahiya ka pa. Bakit gano'n naman ang sinabi mo sa nobyo ko? Nakapamewang siyang nakatayo sa harap nito. Bakit? Anong mali sa sinabi ko? Pangmaang-maangan sabi ng papa niya. Bakit sinabi mo sa nobyo ko na tirahin ako ng tirahin hanggang sa mabuntis ako? Anong akala mo sa akin, aso? Anak, nag-sex kayo. May posibilidad na mabubuntis ka talaga at saka nobyo mo siya. Dapat alam niyang responsibilidad niya sa'yo bago kanya ginalaw. Kung hindi ay baka ipapatay ko na lang siya. Pagkasabi nun ni Saka naman, sumulpot si Patrick sa likod niya. Namumutito. Malamang inarinig tong mga sinabi ng papa niya. Nakakatakot naman talagang papa niya. Sa unang tingin.
Sa edad na 54 ay matikas pa din ito. Parang triad kasi ang galawan nito. Yun ang tawag sa malaking grupo ng mga sindikato ng mga Chinese. Hindi niya lang alam kung miyembro nga talaga to ng triad. O iho, nandito ka na pala. Maupo ka dito sa tabi ko. Magkape tayo. Parang batang dahan-dahang umupo si Patrick sa tabi ng papa niya. Ano nga palang pangalan mo, iho? Patrick po, sir. May plano ka naman siguro sa anak ko, ano? Opo, sir. Mahal ko po si Jesusa. Pakakasalan ko po siya sa tamang panahon. Biglang lumaki ang pagkangisi ng papa niya. Good boy, iho. Salamat naman at nakahanap na ng boyfriend tong anak ko. Akala ko'y titibo-tibo pa rin siya. Yan lang talagang pinoproblema ko sa mundo eh. Kung paano ako magkakaapo sa anak kong yan. Akalain mo ba naman na girlfriend? Sinayang ang ganda niya. Hindi naman sana ako against kung ano man ang gender preference niya. Pero siya lang inasahan ko makapagbibigay sa akin ng apo. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Tahimik lang si Patrick na nakikinig. Parang malaking obligasyon ang ibinigay ng papa niya sa balikat ng nobyo niya. Baka matakot ito't layuan kaagad siya. Huwag mong takutin si Patrick pa. Baka layuan ako niyan. Saway niya sa papa niya. Bakit niya naman gagawin yun? Ang cool ko ngang ama eh. Saan ka pa makakita ng ama ng katulad ko? Nag-iisa lang ako. At saka, hindi niya naman siguro isipin na hiwalayan ka. Ayaw niya naman siguro na maghiwa-hiwalay ang katawan niya kapag nadapuan ng samurai ko. Lalong namuti si Patrick sa narinig mula sa papa niya. Tama na yan pa. Tinatakot mo ng boyfriend ko. Puro kakalokohan. Sabit niya at lumapit kay Patrick para mapanatag ito. Nagbibiro lang ako, iho. Pero kidding aside, gusto kita para sa anak ko. Hinarap mo ko kahit pa nakikita kong takot ka sa akin. Wala naman akong requirement sa lalaki para dyan sa magiging boyfriend ng anak ko. Ang gusto ko lang mahalin mong anak ko. Nag-iisa kong anak yan, kaya mahal ko yan. Hindi ko kailangan ng mayaman na lalaki. Marami na kaming pera, hindi ko na kailangan nun. Ang gusto ko lang ay magkaapo na kaagad para makompleto ng buhay ko. Tahimik lang si Patrick habang nakikinig sa papa niya. Parang nawala ng takot sa mukha nito. Palakwento kasi ang papa niya. Alam mo kasi, iho, dalawa na lang kami ni Jesusa dito sa mundo. Nawala na ang mom niya, kaya malungkot ang buhay ko. Kung hindi ka pa dumating sa buhay ng anak ko, ay ipapakasal ko na yan sa anak ng kumpare ko. Kaya nga ako naririto sa Pilipinas eh. Wag ho. Huwag niyo na pong ipakilala si Jesusa doon. Mahal ko pong anak niyo. Baka po magbago pang pagtingin niya sa akin kapag nakilala niyang anak ng kumpare mo. Ano ka, babe? Hindi naman ako ganun kababaw, no? Siyempre, ikaw ang mahal ko. Hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Mabuti naman kung ganun. Nakikita ko nagmamahalan nga kayong dalawa. Napakasaya ko, anak. Bakit ka pa lumuwi kagad dito pa? Hindi ba next week ka pa uuwi? Gusto kong malaman kung nagsasabi ka ng totoo. Baka kasi nagsisinungaling ka na naman sa akin. Pero nakita na ng dalawa kong mata. Hindi naman kayo siguro nagtigiman lang ano. Papa, saway niya sa papa niya. Joke lang, anak. I'm so happy. Sa wakas ay babae ng anak ko. Nakatikim na ng lalaki. Papa, stop it. Sorry, anak. Hindi ko lang mapigilan ang saya ko. Bakit nga pala may bandang dibdib mo, iho? Na paano ka? Tanong niya. Nasaksak po siya pa sa kasal ni Lennon. Siya nang sumagot para sa nobyo. Ganun ba? Sinong sumaksak sa'yo't ipapapatayin natin? Akong bahala. Wala na pa. Namatay na. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Saka ito tumawa ng malakas. Saan ka pala nakatira, iho? Sa bahay ng asawa ni Lennon po siya nakatira pa. Gusto kasi ng mama ni Cindy na doon siya titira. Siya nang sumagot para kay Patrick. Ay bakit naman ganun? Dumito ka na sa bahay para may kasamang anak ko. Although panatag naman ang loob ko kahit na mag-isa lang siya dito. Lahat ata ng self-defense tinuro ko na dyan. Karate, taekwondo, kung fu. Kung siguro, kaya siguro naging tomboy din yan dahil sa akin. Marahil ay kasalanan ko din. Mas maganda na magkasama na kayo sa isang bahay. Hindi naman ako magtatagal dito sa Pilipinas at may negosyo kong naiwan sa Hong Kong. Sa inyo ng bahay na ito. Thank you po, Tito. Sabihin ko po kay Tita Estrella tungkol sa sinabi mo. Ako nang magsasabi at para makilala ko naman ang mga kaibigan ng anak ko dito sa Pilipinas. Wika ng papa niya. Maghanda ka ng isang hapunan para sa atin at sa mga kaibigan niyo mamaya, iha. Imbitahan mong lahat ng mga kaibigan niyo dito sa bahay.
Opo, papa. Excited na sabi niya. Aaminin niyang puro na lang sila trabaho ng papa niya. Wala na silang social life. Nakapagpahinga lang siya sa trabaho kapag nandito siya sa Pilipinas. Pero ngayon natutuwa siya dahil pati ang papa niya ay gusto makilalang mga kaibigan niya. Marahil ay malungkot din ito sa buhay. Hinahanap-hanap din ito ang pag-aaliw na minsan. Naawa tuloy siya sa papa niya. Sisiguraduhin niyang mamaya ay mag-e-enjoy ang papa niya. Bobonggahan niya ang dinner party nila mamaya. We have to go pa. Tatawagan ko pang mga kaibigan namin for our dinner late. Excited na sabi niya, go ahead anak. Dito na muna ako't magpapahinga. Alam mo naman na kapag nasa Hong Kong ako hindi ako nakakapagpahinga. Anyway, malinis bang isang kwarto? Oo naman pa, bakit mo naman naitanong? Pag umuwi siya ng Pilipinas, nag-hire talaga siya ng cleaning staff para maglinis ng buong bahay nila. Minsan lang silang umuwi sa Pilipinas kaya kahit na hindi naman to nagagamit ay nadudumihan pa rin dahil sa alikabok. Doon na muna ako sa ibang kwarto. Inukupan niyo ng kwarto ko. Ayaw kong maamoy ang mga sperm niyo doon. Baka maalala ko lang ang mama niyo. Pa! Sigaw niya sa ama na mula siya sa sinabi nito. Sige na, I will rest na muna para mamayang gabi ay makapag-party tayo ng wagas. Wika ng papa niya. Hindi siya nito pinansin at umakyat na sa kwarto. You have a cool dad, be. Nakangiting sambit ni Patrick sa kanya. Anong cool? Napahiya nga ako sa katapilan ng dila niya. It's okay. Ang importante wala na tayong problema sa kanya. Narinig mo bang sabi niya? Tirahin daw kita ng tirahin para mabuntis ka. Ano ba yung word na ginagamit niyo? Anong akala niyo sa akin? Aso? Magandang aso, be. Mamayang gabi try nating dog style. Sumilay sa mga labi nitong ngiting nakakaloko. Tumigil ka dyan, yung sugat mo hindi pa lubusang magaling. Dapat nga pupunta tayo ng doktor ngayon eh. It's okay, hindi na kailangan. Konting pahinga lang ang kailangan nito. Sige, ikaw ang bahala pero kapag sumakit ang sugat mo, sabihin mo kaagad sa akin ha. Nag-aalalang sambit niya. Yes, Dok. Nakangising wika nito sa kanya. Sambit niya sabay irap sa nobyo na kunwaring naiinis. Pero ang totoo ay kinikilig siya. Inakbayan siya nito sinubsob sa matipunong dibdib nito. Naamoy niyang pabango nito. Lalaking lalaki, napangiti siya. Come on, tawagan na natin sila for our dinner later. Sambit niya. Kung ano-ano na naman kasing pumapasok sa utak niya, tumango lang ito bilang pagtugon. Nakaakbay ito sa kanya at naglakad na sila sa kwarto ng papa niya. Doon kasi naiwan ang mga gamit nito kagabi. Pagpasok nila ay nakita niyang bahig ng dugo sa kobre kama. Namula siya. Sinulyapan niya si Patrick. Ang akala niya hindi nito napansin yun pala ay doon nakatingin ang nobyo niya. Nagkatinginan silang dalawa. Ano na lang kayang iisipin ni papa mo kapag nakita niya yan, be? Nakangising sambit nito sa kanya. Naku, walang katapos ang kantyaw sigurong aabutin ko sa kanya. It's okay, be. Napakasaya ko dahil akong nakauna sa'yo. Sa akin mo ibinigay ang virginity mo. Nakatingin to sa mata niya habang pumupungay. At pinapangako ko na ako magiging last mo. Hindi ako papayag na may iba pang lalaki o babae nagagalaw sa'yo. Sambit nito sabay hablot sa bewang niya. Nagdikit ng kanilang mga katawan. You feel that, baby? Bulong nito sa tenga niya. Lalo nagbigay ng kilig at kiliti yon sa kanya. Ilang minuto pa itong hindi nakahuma. Nakatayo lang ito na para naghihintay ng espiritu niyang bumalik sa katawang lupa niya. Be, buhay ka pa? Tawag niya sa nobyo. Yeah, wait lang. Hinigop mo atang lakas ko. Para kang bakla ha, akala ko ba tomboy ka? Hindi na ako tomboy no? Saka bakit mo nasabing para akong bakla? Nakatikim ka na ng bakla? Hindi no, virgin to uy. Napangisi siya. Mabuti na yon, nagkakaliwanagan tayo. Tumayo siya, hinalikan ng nobyo. I love you, Pat. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kahit pa mag-asal bakla ako, mapaligaya ka lang. Ngayon niya lang na-realize para pala siyang bakla kung umibig. Ibibigay ang lahat-lahat. I like it. Don't worry, be. Mag-asal tomboy naman ako para sa'yo. Napuno ng halakhak ang buong kwarto sa kabaliwan nila. Napakasaya ng puso niya na baling ang atensyon nila na nagring ang cellphone ni Patrick. Si Cindy ang tumatawag. Where the hell are you? Sigaw ni Cindy sa telepono. Bakit? Tinakot mo ko. Bigla ka na lang nawala dito sa bahay. Nasaan ka? Nandito kay na Jesusa. Tumakas ka talaga para maka-score ha? Sambit ni Cindy. Paano mo nalaman?
Alam ko ng mga tinginan mo kay Susa, parang gusto mong lamutakin eh. Halata ba? By the way, magpapadinner si Susa dito sa bahay mamaya. Dumating ang papa niya, gusto kayong mamit lahat. Wow, that's great! Kamusta naman ang meeting mo with the dad? Tanong ni Cindy. Alam kasi nitong setup nila na magpapanggap dapat bilang mag-boyfriend at girlfriend sa harap ng papa ni Susa. Yun nga lang at nagkain laban silang dalawa. It's great. Nakakatakot lang sa umpisa pero okay naman si Tito Mike. Hindi na niya kinuwento ditong nahuli sila ni Susan ng papa nito na magkasama sa isang kwarto. Kung hindi ay sandamakmak na kantsaw ang aabutin niya dito. Good job, Besh. I'm happy for you at finally may sarili ka ng love life. Tili ni Cindy sa kabilang linya. Thank you, Besh. Bring Tita Estrella and Tito Larry ha. Ikaw na din ang bahalang magsabi sa ibang tropa at sa mga Falcon. See you all later, okay? Sige, sabihin ko sa kanila. Mabuti nga yun para makilala na din namin ang papa ni Jesusa. Hindi na muna ako uwi dyan. Tutulungan ko si Jesusa na mag-prepare dito. Okay, sige, see you later, Besh. Nang nagpaalam ay tumawag na din si Jesusa ng catering para sa dinner nila mamaya. All set for tonight. Nakangiting sambit ni Jesusa. Mamayang hapon ay darating ng mga catering service para mag-decorate sa bahay nila. Sa garden gaganapin ng dinner nila. Hindi rin naman papatalong bahay nila kung laki lang ang pag-uusapan. Soon ito nang magiging love nest nila ni Patrick. Binigay na ng papa niya sa kanyang bahay na ito. Sa bagay wala namang ibang hahati pa sa kanya dahil nag-iisang anak lang siya. Kung dati hindi niya na-appreciate ang bahay nila na ito dahil sa Hong Kong naman siya nakatira, ngayon ay parang excited siya na buhayin to. Gusto niya doon nila palakihin ang magiging anak nila ni Patrick. Patakbo-takbo sa malapad nilang garden. Hindi niya naisip dati na magiging isa siyang ina. Pero ngayon ay parang excited siya dahil na din siguro sa pambubuyo ng papa niya na dapat na siyang magkapamilya. Ayaw niya din namang biguin ang papa niya. Gusto niyang masaya ito sa buhay. What are you thinking, Be? Tanong ni Patrick sa kanya. Niyakap siya nito sa bewang. Nakaupo kasi sa kama habang siya naman ay nakatayo lang sa harap nito. Malamang napagod ang tuhod nito sa ginawa niya kanina. Napangiti siya. Wala, iniisip ko lang ang para mamayang sa dinner. Pagsisinungaling niya, ayaw muna niya sabihin kay Patrick ang mga naisip niya. Baka sabihin nitong advance siyang mag-isip. All set for later. Hintayin na lang natin ang pagdating ng mga caterer dito. Wala na tayong ibang gagawin. Nakangiting sabit niya kay Patrick. Samantala nang magising si Celine kaninang umagay, pumunta kagad siya sa kwarto ni Patrick para tingnan kung okay ang kaibigan. Pero nagulat siya nang wala to sa loob ng kwarto. Parang hindi natulugan ng kama doon. Saan kayo nagpuntang lalaking yun? Tanong niya sa isip. Pumunta siya sa komedor para magtanong sa mga kasamahay. At nakita niyo ba si Patrick? Maaga ba siyang nagising? Good morning, Ma'am Cindy. Umalis po si Sir Patrick kagabi. Nagpahanap po siya ng taxi sa guard. Nagulat siya. Saan kaya pumunta yun? Pumunta siya sa garden. Doon sa favorite spot niya, magbababad na muna siya sa sunlight doon habang hindi pa masyadong mainit ang araw. Maganda yon para sa kanya at sa pinagbubuntis niya. Umupo siya sa isa sa mga upuan doon at kinuha ang cellphone. Tatawagan niyang kaibigan. Where the hell are you? Unang bungad niya. Nandun pala kay na Jesus ang kaibigan. Hi! Hindi talaga nito napigilan ng kati. Napapangiti siya habang kausap ito. Alam niya na unang karelasyon ni Patrick sa Jesusa kaya excited ito sa lahat ng bagay. Nang matapos na silang mag-usap ay binaba na niya ang telepono saka naman na pagdating ng asawa niyang sa Lennon. There you are. Napalingon siya dito. Nagkukuskus pa ito ng mata. Nakaboxer lang ito at nakasando. Marahil ay nagtataka din ito dahil wala na siya sa kama nila. Tulog pa kasi ito kanina nang lumabas siya. Kaya hindi niya na muna ginambala. Hi, Habi. Bakit ang aga mo namang gumising? Tanong nito sa kanya sabay halik sa pisngi at umupo sa tabi niya. I just check on Patrick sa kwarto niya pero wala siya doon. Saan naman siya pumunta? Tanong ni Lennon sa kanya. Halatang antok pa ito pero gumising lang ito dahil wala siya sa tabi nito. Tinakasan tayo. Pumunta kina Jesus sa kagabi. Napangti si Lennon. That's my boy. Ayaw magsayang ng oras. Partida. Injured pa yun ha? Natawa na din siya sa komento ng asawa. By the way, Habi, Jesus is inviting us for dinner later sa bahay nila. Dumating kasi ang papa niya. I thought next week pa darating si Tito Mike. Napaka-unpredictable talaga nun. Baka excited din dahil nagka-boyfriend na si Jesusa. That's true. Ang akala nga dati ni Tito Mike ay may relasyon kami ni Jesusa. Butit hindi ka pinikot ni Tito Mike para kay Jesusa.
Wika niya sa asawa. Hindi mangyayari yun, wifey. Ikaw ang mahal ko eh. Saka alam din ni Jesusa yun. Napangiti siya. Talaga bang wala kang gusto kay Jesusa? Paninigurudo niya. Wala no, ano ka ba? Parang kayo lang din ni Patrick at ni Almaro yan. Kung gaano kayo ka-close ni Patrick at ni Almaro, ganun din kami naka-close ni Jesusa. Tumangutang mo lang siya. Nagets niyang ibig sabihin ng asawa. Kasi ganun din silang magkaibigan ni Almaro at Patrick. Pinagsisilosan din ito nila nun dati. Before I forgot, I will call Kuya Kevin. Sabit niya nang maalala ang tugon ni Patrick. Siya kasi yung natasan nito na sabihin na sa mga kaibigan ng tungkol sa dinner nila mamaya. Hello Kuya. Bakit? Ang agaw mong istorbo ah. Kahit na asawa na niya sa Lennon ay parang bata pa rin kung ituring nito sa kanya. Tanghali na gumising ka na. Nag-i-invite si Susan ng dinner sa bahay nila later. Bring everybody including Papa Milicio and Mama Chato. Bakit? Anong meron? Dumating ang papa niya eh. He wants to meet everybody. Ganun ba? Sige, we will be there. I've been dying to meet Jesus's dad. Magaling din yan sa negosyo. Inchik kasi. Pwede natin gawing connection yun. Ikaw talaga, puro negosyong sa isip mo. Ganyan talaga kapag business-minded. O siya, see you all later. Nakakaistorbo ka sa paglabing-labing namin ni Juliana. Sambit nito sabay patay ng telepono. May sasabihin pa sana siya pero wala na pala ito sa kabilang linya. Ay, napabuntong hininga niyang binaba ang telepono. Bakit? Tanong ni Lennon. Pinatayan ako ni Kuya Kevin ng telepono. Napahalakhak na lang sa Lennon sa sinabi niya.